Ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang isda na hugis saranggola sa ilalim ng dagat at madalas din itong nakabaon sa buhanginan na maaaring maging delikado, pero kadalasan ay hindi naman ito agresibo sa tao. Magiging mapanganib lang ito kapag naistorbo o natapakan, umahuli ng mali, umaling pamamaraan. Mayroong itong matulis na buntot na may masamang dulot. Karamihan ay mayroon itong tinik na may lason na maaaring magdulot ng matinding sakit, pamamaga at pagdurugo, at minsan ay nagdudulot ito ng lagnat at hirap sa paghinga. Ang nakakatakot nito ay pwedeng maging kamatayan ang maging resulta, tulad na lang na kapag ang matulis na buntot nito ay tumama sa dibdib, sa liig o kaya naman ay sa tiyan, na maaaring sobrang seryoso. Isa sa mga kaso nito ay ang pagkamatay ni Steve Irwin matapos matinik ng pagi sa dibdib noong September 4, 2006 sa edad na 44 habang kumukuha ng dokumentaryo sa Great Barrier Reef sa Australia. Kilala si Steve Irwin bilang The Crocodile Hunter dahil sa kanyang mga palabas tungkol sa mga hayop at konserbasyon ng kalikasan. Pero sa kabila ng lahat, hindi alam ng karamihan na ang isdang pagi ay may ambag sa industriya pero hindi kalakihan, tulad na lang sa pagkain. Kinakain ng karne ng pagi sa ilang bansa, kabilang ang Pilipinas. Ginagamit ito sa mga ulam, pinatuyong isda at jerky. Ang balat naman nito ay ginagamit sa paggawa ng mamahaling pitaka, sinturon, sapatos, relo strap at iba pa. Mga produktong yari sa katad. Ginagamit din ng ilang uri nito sa pananaliksik sa pag-aaral ng marine biology at ekolohiya. Gayunpaman, mahalaga rin ang isdang pagi sa dagat dahil tumutulong silang mapanatili ang balanse ng marine ecosystem sa pamamagitan ng pagkain ng molluscus, crustacean at iba pang maliliit na hayop sa ilalim ng dagat, at ito ang mga produkto na gawa mula sa laman ng pagi, tulad ng stingray jerky, isang merienda na gawa sa karne ng pagi. Tinitimplahan ito at pinapatuyo upang tumagal ng mas matagal at magkaroon ng mas matapang na lasa. Gawa ito sa manipis na hiwa ng karne ng pagi, plado ng asin at ng iba pang pampalasa. Medyo makunat nguyain katulad ng beef jerky. Karaniwan itong ibinebenta bilang seafood snack sa ilang bansa sa Asia, lalo na sa Thailand, Malaysia at South Korea. Maaari itong kainin direkta mula sa pakete o bahagyang initin bago kainin. Ang stingray jerky ay hindi karaniwang produkto sa Pilipinas, kaya nag-iiba ang presyo nito depende sa bansa, brand at timbang. At batay sa mga kasalukuyang online listing, ang 22 grams na roasted dry stingray snack ay nasa humigit kumulang 2 to 4 US dollar o mga 120 to 240 pesos kada pakete. Ang malaking pakete ng Vietnamese stingray jerky ay 200 grams na maaaring umabot sa $40 o higit pa kapag ibinenta bilang imported specialty product. Kung sakaling may mabibili nito sa Pilipinas, maaaring ang presyo nito ay nasa 150 hanggang 500 pesos para sa may liit na pakete, habang ang malalaking premium na imported na pakete ay maaaring mas mahal. Ang sumunod ay smoked stingray. Ito ay tinatapa o pinauusukan gamit ang kahoy, bunot o iba pang pampausok na galing sa kalikasan. Hinihiwa-hiwa ang laman ng pagi para madaling maluto at matuyo gamit ang singaw ng usok. Nilalagyan ito ng asin at minamarinate, pinapatuyo ng bahagya at nilalagay sa smokehouse sa loob ng ilang oras. At kapag ito ay natuyo at naluto na ng usok, inaahon na ito at pinapalamig at inilalagay sa pakete para ibenta at kainin. Ang lasa nito ay medyo maalat-alat at may mausok na aroma. Mas matibay at masyewi kaysa sariwang isda. Madalas din itong inihahain sa lamisa para gawing pang-ulam at pulutan. Napaganda rin ito pang negosyo, lalo na kapag alam mo ang proseso, dahil ang presyo ng smoked stingray ay depende sa bansa, timbang at kalidad. At batay sa mga online listing na nakita ko, isang 475 grams na pack ng smoked stingray sa Indonesia ay ibinebenta bilang commercial food product, at may isa pang smoked stingray product na nagkakahalaga ng humigit kumulang
570 to 600 pesos bawat pakete. Sa Pilipinas naman, kung local na ginawa o ibinebenta sa palengke o online, ang presyo nito ay maaaring nasa 300 to 800 pesos kada 500 grams. Depende sa laki ng hiwa at proseso ng pag-usok. Ito ay pagtatayang batay sa presyo ng ibang smoked fish product at imported smoking stingray listing. At hindi lang yan, dahil mayroon ding dried stingray o pinatuyong karni ng isdang pagi. Karaniwan itong nililinis, inaasinan at minamarinate at pagkatapos ay pinapatuyo ito sa araw gamit ang crude dehydrator upang mapahaba ang shelf life nito. Medyo matigas at chewy ang texture nito na may maalat at malinamnam na lasa. Mataas ang protina nito at maaaring kainin bilang merienda o pulutan. Depende sa paghahanda. Iniihaw ito bago kainin at ginagawa din itong sangkap sa ilang pagkain dagat at sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang ilang bahagi ng Pilipinas. Ang dried stingray ay tinuturing special na produktong seafoods. Ang presyo nito ay depende sa timbang, uri at lugar ng pagbili. Ang dried stingray freshwater ay humigit kumulang 278 pesos kada pakete. Ang freshwater stingray low salt naman ay humigit kumulang 449 pesos bawat bag. At mayroon ding sea bass fulfilled fish stingray small half kilo. Ang 500 grams nito ay nasa 494 pesos. At mayroon din namang special fish stingray salt. Ang 250 grams hanggang 500 grams ay nasa 680 pesos. At ang cut-off fish stingray salt naman na 500 grams ay 893 pesos. At dito sa Pilipinas ay karaniwang nasa 250 to 950 pesos. Ang kada 500 grams ng dried stingray ay depende sa kalidad at pagkakaproseso nito. Ang mas nakakagulat pa nito ay hindi lang pala pagkain ang naiambag ng mga stingray sa industriya. Hindi alam ng mga nakakarami na may mga mamahaling gamit na gawa mula sa balat ng mga stingray. Pero bago natin pag-usapan ay siguraduhin mo nakapollow, like, share and comment sa ating page. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Ang isa sa mga kagamitan na gawa sa balat ng isdang pagi ay ang stingray leather wallet. Isang pitaka na may butil-butil o parang perlas na texture sa ibabaw. Kaya madaling makilala kumpara sa karaniwang balat ng baka. At ang presyo nito ay umaabot ng 3,000 hanggang 24,000 pesos. Meron ding stingray leather belt na sinturon na gawa sa balat ng isdang pagi. Napakataas ng antas nito at may kakaibang butil-butil at makintab na texture. Hindi madaling magasgas at matagal bago masira kahit madalas itong gamitin dahil sa tibay at sa natatangang itsura nito. Madalas itong itinuturing na premium o luxury na sinturon. Ang presyo nito ay maaaring magsimula sa humigit kumulang 4,000 hanggang 30,000 pesos at mas tumataas pa ito depende sa kalidad ng balat at disenyo nito. At meron ding mga bag na gawa sa balat ng isdang pagi na stingray leather bag. Napakadami ng mga bag na gawa sa balat nito, kagaya ng mga handbag, shoulder bag, crossbody bag, clutch bag, briefcase at iba pa. Ang mga presyo nito ay lumalagapak na 10,000 to 35,000 pesos. At meron ding stingray leather shoes na gawa sa balat ng isdang pagi. Isa itong exotic leather na kilala sa kakaibang itsura at matinding tibay. Matagal masira, may natural na butil-butil o parang perlas na texture at lumalaban ito sa gasgas at pagtupas at may kakaibang kinang na madaling makilala. Ang presyo nito ay 8,000 to 50,000 pesos. At meron ding stingray leather watch strap na gawa sa balat ng isdang pagi. Kilala ito sa natatanging texture na parang may liit na perlas o butil at sa mataas na tibay kumpara sa karaniwang cow leather. Ang presyo nito ay humigit kumulang sa 3,000 hanggang 20,000 pesos. Grabe, napakasobrang mahal pala ng balat nito kapag dumaan sa matinding proseso. At kung may gusto ka pang malaman patungkol sa mga bagay-bagay tulad na lamang ng mga mamahaling dilata na gawa sa isdang pagi, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated sa ating mga susunod na upload.